Kahit sino umupo dyan, lahat sila nagnanakaw. Hello? Drugs, die? Sabi nila? Totoo ba yun? Si Sarah, it's a big no. Imagine mo, presidente natin nagdudroga. Tama ba yun? Ako naniniwala pa rin ako na may mga tao pa rin magiging liwanag sa dilim. Ay. Sana noon pa. Ang tagal, no? Yeah. Dito sa tayo sa may experience, oh. Ba't ka pa maghahanap ng bago? Hindi. Nanonood tayo ng war ng panig ng presidente at panig ng vice president. Nasaan tayo? No! Anong inaasahan nyo dahil darating yung sa Mayo yung eleksyon? Anong inaasahan nyo sa mga kandidato? Parang wala naman kami inaasahan. Anong aasahan natin? Pare-pareho sila. Nakawan dito, nakawan doon. Anong aasahan mo? Diba? Doon, sa totoo lang. Diba? Kahit sino umupo dyan, lahat sila nagnanakaw. Hello? Totoo naman na talagang talamak naman talaga ang nakawan. Pero ako naniniwala pa rin ako na may mga tao pa rin magiging liwanag sa dilim. Ay. Sana noon pa. Ang tagal, no? Yes. Pawala na tayo dahil. Sino mga binoto nyo? Ako, like, I'm so proud na last election, ang presidente ko ay si Lenny Robredo. Ay, ako binoto ko si BBM. Bakla kaya kita. BBM din ako. Ito, BBM. Wala. Lenny. Lenny rin po. Lenny. Okay. Abi, satisfied ka pa ba sa binoto mo? Sa ngayon, parang hindi na. Sa EF. Nalungkot. Kaya kami nalungkot. Diba? Pero kay Sarah, hindi Kay Marcos, bigla ako nalungkot. Eh, ba nakita mo naman? Drugs, die? Sabi nila? Totoo ba yun? Wala pa itong ano na views and opinions of Imagine mo yung presidente natin. Imagine mo, presidente natin nagdudroga. Tama ba yun? Hello? Alam mo, feeling ko lahat naman tayo may chance mag-improve. Pero kasi... Safe kayo, ha? Hindi ako feeling safe. Ang sabi kasi ng nanay ko sa akin, whenever you do things, galingan mo na. Kasi ginagawa mo na eh. So, ang wish ko na lang is, nakaupo na ho kayo, nakuha nyo na po ang pwesto. Might as well, pagbutihan nyo na lang po. Yung termino ngayon. Nalulungkot ako kasi yung mga talagang nanalo. Ayan na, ilabas mo na. Hindi, Tama. ang for me kasi, manalo man yung binoto ni Karen, binoto mo, manalo man yung binoto mo, manalo man yung binoto mo, yung binoto ko, binoto niya, hindi naman yun ang importante. Dapat at the end of the day, dapat ang totoong nanalo yung mamamayan. Correct. Dapat ang nanalo tayo. Nasa ang sitwasyon ba tayo ngayon? Nasaan nga? Nanonood tayo ng war ng panig ng presidente at panig ng vice president. Nasaan tayo? Are we happy? No. Alam mo yung nag-invest tayo ng time, nagsulat pa tayo kung sinong iboboto natin, nakipag-away pa tayo sa kapitbahay. Pero nasaan tayo? Masagana ba? Para lang tayong nanonood ng war. Diba? Malungkot, sad lang. Kada election, meron tayong chance na lumaban ulit. So, sana maging lesson yung mga bagay-bagay. Kasi madaming mga supporter ng current administration na talagang somehow nagsisisi. So, sana sa ngayong darating na eleksyon, yung pagsisisi ninyo ay may kainatnan. Kumbaga, ganyan yung nangyari sa inyo, hindi kayo magsisisi ng walang dahilan. Papunta na ako ng New Zealand noon. Paano yun? Huwag ka muna maingay, mama. Wala kang visa. Kaya Ano masasabi nyo sa nangyari kay dating Pangulong Duterte? tao din naman kasi si Digong. And I must say, may mga mabubuti naman din talaga siyang nagawa. Hindi naman pwede i-discredit yun. May mga magagandang bagay na nagawa ang dating Pangulo. Ngunit, may mga bagay na tayong mga ginawa na kailangan din nating pagbayaran kapag dumating ang tamang panahon. Naniniwala ako na kapag may ginawa kang mali, may kabayaran. Sana maging aral na hindi lahat ng makapangyarihan ay untouchable. Hindi din ako talaga pabor sa extrajudicial killing. I'm sorry, pero ako naniniwala ako na ang bawat isa ay may karapatang malitis. Ipagtanggol yung kanilang sarili. Every time na nanonood ako ng news back then, I feel like merong abuse of power. Especially ako, I used to stay in Davao. So I love the place. Tinuturing ko talaga siya na parang hometown ko na. Pero, hindi ako talaga supporter. Ngunit, di ko may kakailan na marami talagang magandang mga nagawa talaga. Ang dating mayor at dating
presidente. Kung tatakbo si Vice President Sara as President, iboboto niyo ba siya? Ako personally hindi. Why? Sa ganitong sitwasyon, gusto ko naman magbigay sana ng chance sa iba. Nakaupo naman na sila sa pwesto ngayon. Ang kanyang ama ay umupo na din bilang presidente. Might as well, bigyan naman natin ng chance yung iba na tatakbo, especially kung mga tatakbo ay qualified din naman na magsilbi sa bansa, bigyan natin sila ng chance. Sa ngayon, siguro hindi muna. Bakit? Siguro pag-isipan muna natin yung mga eksena, yung mga bagay-bagay. Okay. So, undecided ka pa kung... Undecided Oo, pa. okay. Lemon. Ako, iboboto ko. Magparehistro ka muna. Hindi, makarehistro. Visit ka. Iboboto ko siya. Iboboto ko. Bakit? Gusto ko. Kasi tingin ko mukhang may magagawa sa bansa natin, ha. Kasi kung pipili ka ng panibago at kung wala rin magagawa, di parang nagsimula ulit tayo sa umpisa. Dito na tayo sa may experience, Okay. Ba't ka pa mag-aanap ng bago? Hindi, ang maganda lang dun kasi, yung ibang mga tumatakbo ay experience Kaya din. nga. Kumbaga yung Eto, tinan mo si Lenny, iboboto, hindi mo boboto, ay sus ko, nung vice nga, laki-laki na nagawa niya, lalo pa siguro kung naging presidente siya. Bakit siya magagawa? Bakit Sara? Sino ba? Wait lang ha? Sara ba ito? Teka lang. Teka lang! Ikaw nagkakaintindihan! Wait lang. Eto ha. Galing na to sa isang BBM supporter na yung dating vice presidente na si Lenny ay maraming nagawa, bakit hindi ibinoto para mas marami pang magawa? Ngayon, ang di ko maintindihan, si Sara ang pinag-uusapan pero ang laman ng isip mo si Lenny. Si Sara pala. Ngayon kasi sabi mo kanina, dismayado ka kay BBM. Di ba? Nakaupo na din yung dati. Tatay na dati, nakaupo na din. Ngayon, Kaya Marcos ako na parang, di ba, gusto ko siya dati. Pero yung nangyaring ganyan, parang, si Sara walang problema kay Sara. Tsaka tingin ko naman kay Sara, mas marami siyang magagawa ngayon. So, iboboto Kasi, mo? iboboto ko siya. parehistro ka muna. Nung vice nga siya, marami siyang nagawa Gaga, rehistrado. Ang tanong kung oras ng botohan, andun ako, nasa Netherlands ako. Boboto mo ba si Sara? Si Sarah, it's a big no. Hindi, why? Kasi talaga before hindi ko naman talaga, I'm not fan of her. Kasi- Oo. Pero nung nanalo siya, fair naman na, naging fair ako sa kanya, binigyan ko siya ng chances na i-prove niya yung sarili niya bilang vice president. So, isa-isa yung tinignan ko. Yung simpleng pagtanong ng confidential fund. Yes, Na the fact na hindi niya naibigay ang sagot. Di ba naibigay? Kasi, deserving malamang ng tao kung saan niya ginamit yung confidential fund. Kasi unang-una, baka hindi alam ni Vice Mayor, nagpapasweldo sa kanya tao. Sino ba nagpapasweldo sa Vice President? Sa President, taong bayan. So, entitled tayo, deserve nating malaman yung bawat single centimo na saan nila ginagastos kasi galing yun sa bulsa natin, hindi sa bulsa nila. So, yun lang. Na-disappoint lang ako kasi binigyan ko siya ng chance eh. Sabi ko, nanalo siya, okay, natalo yung pambato ko, okay na, move on na ako. Ngayon, hinanap ko siya kung saan ba siya magaling. So far, wala pa ako nakita. Pagtapos yung mga words niya, yung mga mabibigat niyang sasalita, yung pagmumura, yung bubuhayin yung patay, hagit sa ano. Parang hindi siya maganda bilang isa sa mga pangalawa sa posisyon na yun ang maririnig sa naka-televise ka. Parang hindi siya maganda sa pandinig ko lang naman. kahit maging emotional talaga, syempre pag pinasok mo na yung posisyon na yan, dapat yung emosyon mo ay hindi mo hinahayaang magdikta sa mga bagay-bagay. Kumbaga, pwedeng naging emotional ang vice presidente, ngunit hindi pa rin maganda, especially ang vice presidente ay tinitingala ng maraming kabataan. So, maraming batang mga nakakapanood na ngayon. Sobrang accessible na kasi ng social media platforms ngayon. So, parang one tap away lang pwedeng mapanood yung video niya. Ibig niyo bang sabihin na mas maganda ngayon ang ating gobyernong si BBM sa pagpapatakbo niya? Kasi sa totoo lang, kapag nasa laylayan ka, ang hirap naman talagang maramdaman kung maganda ba ang ginagawa ng mga nasa itaas. Ang pamumuhay ng Pilipino. Ang pamumuhay ng Pilipino, marami kasing umasa sa kanya. Yang katulad ng mga pinangakong murang bigas. Mahal pa rin ang Coco Pandan, kabibili ko lang ng 2 sako. Sa totoo lang, hindi
hindi maramdaman. Ilang taon na. Disappointed kayo. Ako, very much disappointed. Lemon, ano masasabi mo sa sitwasyon natin, sa sitwasyon ngayon? Kasi, ito na naman, nagsulputan kaliwat kanan yung mga droga-droga. In fairness nung kay Duterte, tinan mo halos nawala lahat. Nalinis. Nagkaroon ng takot, ng lino katahimikan. Siyempre, alam mo ito yan. na naman. Ito na naman, oh, tinan mo kaliwat kanan. Kaya, hindi ako satisfied. Magdi-disagree ako sa'yo. Oh, sa wakas, nagkatagpo tayo kapatid. Magdi-disagree ako kay Lemon. Hindi, doon sa sinasabi niyang tungkol doon sa drugs. Alam mo, hindi naman talaga yun mawawala. Pero, Alam mo kung bakit hindi siya nawala? Kasi ang mga namatay naman at pinatay, mga maliliit na maliliit na tao, mga maliliit pucho-puchong user, pucho-puchong pusher. Pero yung mga big fish, pero nanahimik. Hin- Nagkaroon ng ma- kapayapaan. isa yun siguro sa part na wala yung mga propaganda. Kasi para nga bumango eh. Pero yung talagang mawawala ang addict sa Nung Pilipinas. si Duterte pa, Pag nawala ang nung nawala si droga. Duterte, As long as tumakbo nandyan ang talaga droga, naman. tinatago nila, meron pa nga newcomers. May mga newcomers pa magiging Tayo tayo addict mag-aaway na yan. sa future, sa next generation. Ewan ko. Alam mo, mali na. Okay ka na, kumampi ka na sa akin, pero magkakatalto tayo sa ginagawa mo na naman. Live tayo, sister. Ano ka ba? Hello? Disappointed ako, both side, kasi I'm not a fan of political dynasty. Pero give chance to others naman. Parang dahil sa Philippines, ayun na lang, pamilya ng mga sikat na politika. Ano ang isang bagay na dapat, na gusto nyong baguhin sa ating gobyerno? Baguhin siguro political dynasty. Kasi merong mga tao na talagang halos buong pamilya ay nagsisibi na sa gobyerno. Sana magtapos yung political dynasty at mabigyan ng chance yung mga taong ginugol nila yung parang buong buhay nila to study para makapaglingkod din sa bayan. Kasi may maraming mga kandidato na sobrang deserving, sobrang maraming resibo na kayang ilatag at alam nating makakatulong din sa bayan. Ngunit hindi nabibigyan ng chance kasi wala sa kanila ang makinarya or hindi sila ganun kasikat. So sana magtapos yung political dynasty at mabigyan ng chance yung ibang mga kandidato na kwalipikado rin naman. What if naman magkaroon ng chance na tumakbo si Robin Padilla as a president? Anong take niyo? Iboboto niyo ba siya? Sabi mo bago. Sabi mo, Okay. Ito bago, di ba? Pero ang sabi ko kasi kanina, maraming mga bago na kwalipikado at maraming bago na hindi naman din kwalipikado. Kung siya ay mas mag-aaral, kasi ngayon, masasabi ko na maganda yung layunin niya sa bayan. Siyempre, kapag presidente ka, hindi lang naman yung presidente ka na nandito ka lang sa Pilipinas eh. You have to deal with different things sa iba't ibang bansa, makipag-deal sa iba't ibang nasyon. Tatanungin niyo ko, hindi ko pa siya iboboto kasi I feel like hindi pa siya ready. Ako siguro hindi pa din. Kailangan niya pa rin siguro ng more time para mas ma-improve niya yung sarili. Everyone naman deserve na maluklok. Pero siguro pag naupo siya, make sure naman sana na meron siya magandang ilalatag na plataforma at talagang gagawin niya. At saka siguro, ang Pilipinas hindi kailangan ng politiko. Ang kailangan siguro talaga yung public servant. Yung totoo magsisilbi. Hindi kailangan ng politiko. What if, since si Chis Escudero is Senate President ngayon, may chance kasi na tumakbo din siya bilang presidente. So, iboboto nyo ba si Chis Escudero? Hindi. Okay. Bakit? Ako kasi yung tipo na botante na gusto ko aralin muna kung ano yung mga bagay-bagay. I cannot say na tatanungin mo ako hypothetically tapos kukwestiyonin niyo yung magiging reaction ko just because somehow hindi siya naka-align sa mga bagay-bagay. Ako, I would say na hindi talaga kasi I cannot say na iboboto ko siya without me searching kung ano yung pinaka-talagang layunin niya sa bansa, ganyan. Pero kung kukunin mo yung background ni Kung kukunin ang background ni Chis, sobrang matalinong tao si Senator Chis Escudero. Matalino, mabuting tao, and may napatunayan na. kilala ko kasi si Chis. Oh. Diba? Diba?
tignan mo yung picture niyo, binyag ko, karga-karga niya ako. Charing lang. Ngayon kasi, hindi ako Ang taas ng siguro. standard mo naman. Dapat. Sa totoo lang. Dapat mataas ang standard Cheese na yan, no? Hello? Mama, kahit sabihin mo cheese na yan, kahit cheese whiz pa yan, ang kailangan natin dito as hindi lang porkit sikat at matalino ka. Kailangan talaga aaralin mo maigi, mama. 6 years yan maglilingkod sa bayan. Ang 6 years na yan, malaki-laking pera makukuha nila. Sis Ako Cudero, boboto ko what siya if? kasi nakikita ko na andun na siya eh. Andun na siya sa tamang ano. Step Kumbaga, by doon na yung step. papunta niya. Andun po, Bago na sa deserve bakit. niya na maging president. Okay. Para sa akin Okay, may chance. Personally, Okay, sige. Siguro depende. nakalaban naman tayo. Hindi. After na makita ko lahat ng mga nagawa niya, yung mga napatunayan niya, doon ako makakapag-decide. Hindi pa ba natin nakikita? Ang tagal na niya nagsisilbi sa bayan. Ako personally, hindi pa din. Kasi meron pa rin akong isang parang... Andun na kayo matatang standard. Hindi, meron pa ako isang hindi nakita na dapat ginawa niya na kasi. Yung pag-ano kay Sarah, impeachment, di ba? Okay na yun sa Kamara ba yun? Ngayon siya parang dinidelay niya. Sa Senate. Iniintay niya. Kailangan matapos pa yung election. Kasi pag nanalo yung mga panig nila, possible kasi na may laban yung so iniintay muna nila na manalo yung kanilang mga pambato para, di ba sa Senate ilan dapat ang makakaboto? Pag yung 5 nilang pambato nanalo, wala, hindi Okay, so at the ma-impeachment moment, yan. no to cheese. No Buna, so far. May baguhan na pumasok na artista. Si Hep Hep Hooray. Si Willie. Iboboto niyo siya. Si Willie de Villame. Ay nako, siguro no! It's a no! Talaga. Ay, nakita kong video Na niya. naman? Kasi sabi niya, kaming mga entertainer, hinahanap ninyo, parang ganun yung thought ng video na yon. Ang masasabi ko lang is, tumatakbo ka ba ngayon para maglingkod sa bayan? O tumatakbo ka lang para dahil meron kang pang sariling layunin? Kasi sobrang tagal naman na talaga siyang pinapatakbo. Parang, what took you so long? Anong meron ngayon? Kasi ganito kasi yan, ma. Sobrang dami kasing kandidato. Pero 12 lang yung mananalo. Maraming kandidatong kwalipikado, maraming kandidato na deserve manalo, pero kasi tatanungin natin, sa dami din ng tumatakbo, sino-sino nga ba yung dapat umupo? Porkit ikaw yung sikat at ikaw ang pinakamatuloy, dapat pasok ka na sa mananalo. Iboboto mo siya. Hindi. Okay. Lemon. Hindi rin. Okay. Hindi rin. No. JM. Hindi. No, Abby. So, Tanungin no mo ba for natin si G, Willie. iboboto mo ba si Willie Rebilla? I cannot, because I'm a host, no? Baka mabash ako. Bilang miyembro ng LGBTQ, ano maiaambag nyo ng maganda sa ating bansa? Okay, yes. Ako siguro ngayon, parang isang typical na mamamayan lang din naman ako ngayon. So, siguro mag-start siya sa pag-exercise ng karapatan bilang Filipino, which is yung una, pagpaparehistro para makaboto, tapos bumoto ng tama. One thing is for sure, I would use my voice to encourage people to vote the right people. Yes, that's nice. Okay, next naman natin kay Abby. Ganun din. Ganun din. Ako naniniwala ako, nag-uumpisa yan sa sarili. Ay, Oo. Una-unahin ko sarili ko. Magkakaroon ako ng disiplina. Pagbayad ng mga tamang buwis. Pagrespeto sa mga rules. Sa ganong way, magiging mabuti kang mamamayan na rin. Ako, siguro since nasabi na rin nila yung pagiging mabuting mamamayan, siguro mako-contribute din yung knowledge nyo, kung ano yung tama talaga. Kunyari po, pagdating sa election, kailangan alamin nyo muna kung sino talaga yung iboboto nyo. Kasi dun nag-start Hindi lang naman din sa government yan, pati rin sa sarili natin. Alam mo, napansin ko sa mga guests natin, hindi sila makasarili. No, may malasakit sila, nararamdaman ko yung sincerity ng bawat isa sa Pero natutuwa ako sa kanila dahil lumabas yung talino talaga nila, di ba? Yun ang misconception about LGBTQ, Yes. no? Na masyadong dinidiscriminate, no? Yun ang na-appreciate ko sa mga ganitong klaseng Oo, guests. kasi yung sinasabi nila yung respeto, Pinapakilala natin sa discipline, yun yung hinahanap. And then sila iboboto. very updated. Lahat sila updated sa nangyayari ngayon sa government natin, sa politics. And may kanya-kanya silang opinion. Yun ang maganda. Yung mga LGBTQ dapat igalang natin dahil mayroon silang role sa lipunan natin at malaki ang ambag nila sa Yes. lawak
ng diskurso sa Oh lipunan yes. natin. Tao din po kasi kami. Yes, maraming salamat muli sa inyong lahat sa patuloy niyong suporta sa Yes. Jovi Vargas TV. Yun nga, dahil nga sa nalalapit na ang eleksyon o anumang kaguluhan Yes. nangyayari ngayon, naway maging malinaw. Piliin talaga ang tama ang nailalagay nyo kasi nagsisi na ho tayo, Yes. nagkamali na ho tayo. Ngayon sana gamitin talaga natin ang kamay natin, ang ating isipan kung sino talaga ang dapat Yes. iboto. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Like and subscribe sa